Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships, good morning and Happy New Year sa ating lahat. Today is January 1st, 2025 mga ka-friendships at hulaan ninyo kung anong oras tayo nag-film ngayon. It's 7 a.m. mga ka-friendships. At alam nyo ba mga ka-friendships, no? Ito yung kauna-unahan nating video sa taong ito, 2025 mga ka-friendships. Kaya hiling ko mga ka-friendships, please supportahan nyo ang ating kauna-unahang video sa taong ito. Panoorin nyo ang ating video mga ka-friendships hanggang dulo. At please wag nyo skip ang ating ads. Alam nyo naman mga ka-friendships, dyan tayo nabubuhay. Dyan ang pagkabuhayan natin. Ibigay nyo na sa akin mga ka-friendships. Dahil alam ko, worth it and sulit ang pagstay ninyo sa ating video ngayon. Dahil for today's video, isa-isahin natin ang amendments to DepEd Order number 7, Series of 2023. Ito ay ang bagong DepEd Order number 21, Series of 2024. Kaya mga ka-friendships, isa ka ba sa mga teacher applicants sa taong ito, 2025 mga ka-friendships? Teacher 1 applicant ka ba ngayon? Kakagraduate mo lang ba ng education? Nakapag-take ka na ba? Pumasa ka ba o hindi? Nako mga friends, magugulat tayong lahat dahil ka-level na natin. Tayong mga let passers, mga friends, ka-level na natin ang mga non-let applicants. O diba? So, kung kaka-graduate mo lang ng education, tapos hindi ka pa nakapag-take ng let or ilang beses ka nang nag-take pero hindi ka pinalad pumasa. So, mga ka-friendships sa madaling salita, welcome dito sa Amendments DepEd Order number 27, number 2023 or DepEd Order number 21, Series of 2024 ang lahat ng mga non-let applicants. Kaya mga ka-friendships, kung let passer ka, nako, doblehin mo ngayon ang effort mo. At mga ka-friendships, 4-piece a member or beneficiary ka ba? So dagdag yon sa mga ka-friendship, chance na mabigyan ng item sa taong ito. So, alam naman natin na mga DOST, mga SPIMS, beneficiaries, talagang sila yon ang inuuna. Pangatlo yung 4-piece. At kung school board ka man or funded ka ng LGU, volunteer teacher, mga friendships, lahat ay binibigyan ng equal. Nako, chance dito sa bagong revised DepEd Order number 7, Series of 2023. Kaya mga friendships, nako, para malinawagan tayo sa lahat ng ito, nako, hayaan nyo akong basahin isa-isa at ipaliwanag sa inyo mga friendships. At bago ko muna simulan pala mga friendships, nais ko munang ipaalam sa inyo na dito, ito yung amendments to DepEd Order number 7, Series of 2023, bagong guidelines or revised guidelines for hiring DepEd Teacher 1 position sa public school. Ito ay DepEd Order number 21, Series of 2024. At mga ka-friends, dito sa bagong amendments, mga ka-friends, or revised guidelines for hiring T1 position sa DepEd ay hindi naapektuhan dito mga ka-friendships ang mga nagpa-ERF or and mga reclassification for school head positions, mga friendships. So, ibig sabihin yung mga nagpa-reclass o kaya mga criteria for ERF, mga friendships, ay hindi maapektuhan sa amendment na to. At dito, mga friendships, no, sa amendments na to, excluding dito yung mga guidelines for promotion for higher teaching positions. So ito yung sa career progressions, mga friendships ng T2 to T7, MT
1 to MT5. So, yung mga nagpapapromote for higher teaching positions, doon kayo mag-focus sa bagong DepEd order din release. Bago ito, yung DepEd order number 20, series of 2024. So, may nagawa na tayong video doon. So, please hanapin nyo sa ating mga videos dito sa ating channel, mga ka-friendships. May nagawa na ako doong discussions and interpretations sa DepEd order na yon. Mahabang video yon, 1 hour plus, kasi mga ka-friendships, super kapal din na DepEd order yon for 30 plus, pero ang daming mga additional pages, kaya naging total nun is 40 plus pages. So ngayon, ito mga ka-friendships ay 13 pages lang ito. Pero alam kong magiging mahabang video ito dahil mga ka-friendships ay isa-isahin ko at ipaliwanag ko ng maayos para yung mga ka-friendships nating T1 applicants ay maintindihan ng lubos kung ano yung guidelines ngayon sa bagong revise or amendment sa DepEd Order number 7. Pero mga ka-friendships linawin ko lang, hindi po lahat ng items doon sa DepEd Order number 7, series of 2023 ay ni-revise or binago. Hindi po. May mga parts lang mga ka-friendships na binigyang linaw ni Secretary Sonny Angara para maayos ang interpretasyon sa bawat divisions ng items na yon na binago. So mga ka-friendships, simulan ko na ang pagbabasa at pagpapaliwanag sa amendments to DepEd Order number 7, series of 2023. Ito ay ang bagong DepEd Order number 21, series of 2023 sa revised DepEd Order ng number 7, 2023 sa guidelines for hiring T1 positions sa DepEd. Alright? So, simulan ko na mga ka-friendships. Kung may mga katanungan kayo mga ka-friendships ay pwede niyong i-comment sa ating comment section sa baba para silipin natin yan at tingnan, baka magawa natin ng video yan ng sagot. And then sa mga bitter, kasi ang dami kasing dito sa channel natin, hindi maiwasang may mga bitter talaga, hindi contented, hindi satisfied sa explanation natin. Pwede bang pumunta kayo ngayon sa comment section ng ating video at i-download ang PDF file nito at study, self-reading na lang kayo sa PDF file ng DepEd Order na to mga ka-friendships. Kasi meron talaga, no? Pero hindi lahat naman. Sa mga ka-friendships natin na willing isupport ng ating video, panoorin, magstay hanggang dulo sa ating video, welcome na welcome kayo mga ka-friendships, and thank you so much for that. So I am really thankful and grateful sa mga ka-friendships natin na ganun, na kung naintindihan, thank you yun. Pag hindi, siguro naintindihan ko naman sila, ba? So, pero mga ka-friends, I always kapag naggawa tayo ng content, mayroong talagang pinoprovide akong copies para kung sakaling mayroong parts na hindi lubos na intindihan ang pagpapaliwanag ko, kayo na ang magbasa nun. Anyways, nasa comment section naman ng ating video ang PDF file ng DepEd Order na to mga ka-friendship. So, mamaya, after nyo panoorin, kung may mga parts kayong may mga unclear pagpapaliwanag ko o kaya nakulangan kayo sa discussion ko, then feel free to go to sa comment section and download at basahin yon ang mga parts na medyo nakulangan kayo. So, ito na mga ka-French, pero gagawin ko ang best ko mga ka-Frenchies para may paliwanag at maintindihan nyo ng lubos. Pero kung sakali mang may mga parts hindi ko maayos ma-explain, so patawad at kayo na lang magbasa mamaya after panoorin ang video. Alright. Number 1, committed to ensure timely and efficient filling up of vacant positions.
the Department of Education issues the amendments to DepEd Order Number 7, Series of 2023, Guidelines on Recruitment, Selection, and Appointments in the Department of Education. Dito sa revisions na to mga friendships ay hindi sakop niya ang pag-promote ng higher teaching positions. So kung nasa DepEd na tayo ngayon at nagbabalak kang mag-apply for promotion sa higher teaching position sa DepEd, hanapin niyo ang video natin dito sa channel at meron na tayong nagawa doon. Ang title ng video ay DepEd Order Number 20, Series of 2024. Ito ay DepEd Order Number 21, Series of 2024, Revision or Amendment to DepEd Order Number 7, Series of 2023. Okay, so it is the policy of the department to ensure that all vacant positions be filled without delay. These guidelines shall further facilitate the hiring process in DepEd in accordance with the existing laws, Civil Service Commission rules and regulations to agency merit selection plan. Pursuant to DepEd Order Number 19, Series of 2022, and other issuances governing the recruitment, selection, and appointments in the department. Number 3, it shall be reiterated, the DepEd Order Number 7, Series of 2023, governs the guidelines, procedures, and criteria in the recruitment, selection, and appointments of personnel in the following positions. So, ito yun, mga friendships, ang mga sakop dito sa amendments na to. Okay? One is Teacher 1 positions in kindergarten, elementary, junior high school, and senior high school. Yes po, kasama ang senior high school kasi ang entry level naman talaga din ng high school ay T1. Ang daming nalilito kasi ang mga ibang divisions kasi ay ang entry level ng senior high school teachers ay T2. Pero mga ka-friendships, nagkaroon lang po sila ng T2 dahil may bakanting positions ng T2. Kaya allowed po ang mga T1 mag-apply for T2. Applicants yun ha. Pero since pagpuno na yung T2 positions, sa T1 na sila kasi ang totoo naman talagang level entry or entry level ng lahat ng positions sa DepEd, kinder, elementary, junior high, senior high, ay T1 positions. Okay? So, ngayon mga friendships, next dyan ay kasama din ang mga ALS, Alternative Learning System. And then, school administration positions, kasama dito ang mga school heads, mga friendships, or principals. So, kung nagbabalak ka mag-apply for principal, kasama ka dito mga friendships sa amendments na ito. Related to teaching positions and non-teaching positions, mga friendships. So further, DepEd Order Number 7, Series of 2023 excludes the process and criteria for selection and promotion to the following positions. Higher teaching positions in the kindergarten, elementary, junior high school, and senior high school, namely Teacher 2, 3, 4, 5, 6, 7, Master Teachers 1, 2, 3, 4, Special Science Teacher 1 and 2, and then kasama din dito ang Special Needs Education Teacher is SNED 1, 2, 3, 4, and 5. So sila yung mga friendships ang hindi maapektuhan sa amendments kasi itong mga friendships, itong mga higher teaching positions ay meron na silang sariling DepEd Order Number 20, Series of 2024. Kaya kung isa ka doon nagbabalak magpapapromote for higher teaching positions, mga friends, panoorin mo talaga mamaya yung isang video ko na nagawa na natin ng interpretations or
or na-fill na natin yung DepEd order na yun. And then, hindi din kasama dito nilinaw maka-friendships ang mga ERF, ang mga nagpa-reclass of teaching and or teaching and school head positions. So, mga teaching positions na pa-reclass ka or ERF, hindi kasama dito. At saka yung mga career executive service positions, kasi mga friends, itong tatlo na to, career executive positions, yung reclassifications, itong mga ERF, ang sakop niyang guidelines ay yung DepEd Order number 7, Series of 2023, na natili po sila doon. Pero yung higher teaching positions ay na-separate siyang DepEd Order ha. So, ito dito, sa madaling salita, sa amendments na itong DepEd Order number 7, Series of 2023, mga ka-Frenchies, ay para lang ito, una, sa mga T1 applicants, next, sa mga administration positions, sa mga non-teaching at related teaching positions. Ito lang pong 4 ang sakop nito. Ha, mga ka-Frenchies, nilinaw ko para hindi tayo magkakalituhan ito. The existing guidelines for hiring and promotion to higher teaching and school administration positions through natural vacancy or reclassification of positions shall remain in full force and in effect unless otherwise modified or amended by subsequent issuances in view of the promulgation of Executive Order numbers 174 on establishing the expanded career progression system for public school teachers and its implementing rules and regulations and or other laws and guidelines. So, malinaw ang mga ERF, reclass, mga promotion for higher teaching positions ay na-separate sila ha, hindi kasama dito sa amendments na to or revision. Okay, so dito tayo sa call for application for T1 positions, mga friendships. So, 5. A pool of qualified applicants for T1 positions shall be made available throughout the school year. As such, calls for application assessments of teacher applicants and preparation and posting of the comparative assessment result or CAR, registry of qualified applicants, CAR RQA, position shall be done as soon as existing CAR RQA for a certain level or subject learning area has been exhausted. So, number 6, in the filling up of newly created positions for a particular school year, schools division offices shall be authorized to initiate a call for applications as early as October. So mga ka-friendships, kung gumraduate ka ng July, August, nako, mag-prepare ka na ng mga papel mo agad-agad. Huwag mo nang hintayin na ipasa pa si LET dahil mga ka-friendships, sinabi ko na nga kanina na pantay na ang lahat. Kasi, pag hindi ka pa, mayroon kang provisionary, malagay ka doon na ilang years, ipasa mo si LET, ganun. Parang senior high dati, nung pag-open ng senior high, di ba? Ang daming mga T2 positions, ang daming mga non-LET applicants na binigyan ng chance mag-apply. So, ginawa din ngayon sa bagong secretary natin ni Sonny Angara na meron ding chance na makapasok ang non-LET applicants sa DepEd. Pero, mga ka-friendships, tandaan po natin, kapag ka ganong case daw ay kapag hindi daw or walang ibang eligible sa posisyon, ibig sabihin, hindi, example, may kompetensya ka, ang major niya ay English, major mo ay math, math ang kailangan. So, ikaw ang mabibigyan ng item. Another example, non-LET applicant ka, tapos
ikaw yung nag-iisang taga dyan sa city or barangay, sakop sa division. Tapos yung isa, pareho kayo ng major math, tapos let passer lang, yun ang lamang niya sa'yo. Pero taga ibang division siya. So, malamang at malamang sure na sure 101% sa'yo mapupunta ang item. Pero mga ka-friendships ha, tandaan din natin na kahit taga-dyaan ka, kung example, math, tapos ang available item ay English. So, mga ka-friendships, yung mga ibang divisions nag-apply ay pwedeng ma-hired. Kasi mga ka-friendships, kung ang English ay kailangan, siya ang mabibigyan. So, hindi ngayon susundin ang localization. Kasi mga ka-friendships, merong sa dulo ng part ng amendments na to na pwede makipag-coordinate, pwede mag-usap ang dalawang divisions. Kung may extra siyang RQAs ng English applicants, need nila ng English teacher sa division na kabila. So, pwedeng hugutin niya, pero dapat si applicant, mga friendships, ay willing mag-teach sa ibang division. So, yun ang agreement. So, gagawa ng letter, letter of intent, ang applicant ng English na willing siyang magturo sa kabilang division. Yun yung mga friendships. So, dito, actually, magkonti lang naman ang mga ni-revise. Meron lang talagang nilinaw, mga ka-friendships. Alright? So, in addition to Section 16 of DepEd Order Number 7, Series of 2023, the call for application as well as the official publication and posting of vacancies shall include the following. Ito, mga ka-friendships, maganda ito. Kasi, malalaman ng applicants ng ano yung grade level of ang vacant, ano yung subject ituturo. Kasi ang daming mismatch talaga ngayon, mga friendships. Nangyayari ito madalas sa mga secondary. PE major, MAPE major, pero pinaturo ng math. English major, pero pinaturo ng Filipino. Mga ka-friends, ang dami talaga. Siguro dito, napansin ni Secretary Sonny Angara na ang daming mga teachers na nagtuturo na hindi niya major. Kaya ngayon, sa hiring pa lang, nilinaw niya na dapat, mga ka-friendship, sa posting ng division, ay nilinaw na kung anong key stage or grade level to be handled by the teacher applicant. So, kung elementary, dapat nakalinaw din na grade 1 ang hawakan mo. Kasi kung ayaw mong grade 1, hindi ka na mag-apply. Kung ang available ng senior high ay MAPE teachers, MAPE lang ang pwede mag-apply. Kasi mga ka-friendships, hindi binibigyan ngayon ng chance yung ibang major kasi para mabawasan ang kakompetensya mo, mga friendships. Ito yung maganda dito na kahit hindi kasi ngayon hindi mo ka major yung available, hindi ka na pwede mag-apply. Kasi nung nakaraan kasi ang daming mga pinabibigyan. Kung English, kung kaya magturo ng math, nagma-math, 'di ba? Ang hirap yung mga friendships. Then dito, kahit elementary ka, binibigay din kung ano yung subject ituturo. So, for example, subject or learning area specialization, including the early grades such as kindergarten or early childhood education. So, kung elementary, naka-specified talaga na ang ituturo mo ay Filipino, ang ituturo mo ay math. Kasi mga ka-friendship, huwag natin esmulin ang elementary. Kasi kahit sabihin pa natin, general education naman tayo, generalist man tayo, pwede tayo magturo ng kahit anong learning areas. So, Filipino, math, English, science, yes. Naniniwala ako doon na kaya ng lahat. Pero mga ka-friendships, kaya pero nahihirapan, lalo na sa math. Kaya mga ka-friendships, gusto ko talaga dito sa DepEd order na to, nilinaw sana siya na
Well, okay naman din talaga kasi kung example ko ang ituro mo available math pero tingin mo sarili mo ay medyo kukulangin ka talaga sa galing, sa talento, sa skills sa math mo. So hindi ka mag-a-apply kahit elementary math yan mga friends ang hirap. Mga intermediate na ng mga math, grades 4, 5, and 6 na kumaka-franchise, hindi pwedeng okay na, okay, basta lang maka-item. Mahirap ang math ng 4, 5, 6, lalo na kapag hindi mo siya love, ituro ang subject, at tamad kang mag-aral. Well, naaaral naman lahat, pero iba pa din ang galing ng teacher kapag talagang gusto magturo ng math. Yan. Kasi may mga elementary teachers ay hindi lahat gusto magturo ng math at hindi din lahat gusto magturo ng English. Tulad ko mga friendships, I don't like English. Ang gusto ko na talaga ituro ay math. Yun lang talaga mga friendships. Elementary teacher ako mga friendships, pero gustong-gusto ko math. Yun. So, next specific program to be handled such as but not limited to kindergarten. So, alam dapat kung kindergarten ka teacher. So, kailangan dyan babae, kailangan dyan gentle, kailangan soft, malumanay, mahina ang boses, ganon. Kasi mga bata, ganon. And then, sa ALS mapupunta o sa special education department, ganon. So, malinaw ang lahat mga ka-friendships. And language proficiency requirements, specialized skills and qualifications needed such as but not limited to Filipino language. Ganon. And the next mga friendships, dito tayo. Hindi ko na siya babasahin ang documentary requirements for application, mga friendships, kasi may mga pang-principal lang siya. Kasi kasama kasi dito ang mga school heads, applicants for positions, mga friendships. Sa hiring of professional teachers tayo, provisionary teachers. Ito yung mga hindi pa let passers, mga friendships, pero binigyan sila ng chance na mag-apply sa kindergarten, elementary, and secondary. Sorry. Kaya mga friendships, kung kakagraduate mo lang ng education, or gagraduate ka ngayong March o kaya ngayong April, ganon. So, pwede ka nang mag-apply maka-friendships kasi ganito yan. So, hiring kasi mag-start na ng January this month or February. So, hindi po patapos pero nag-practice teaching ka na niyan eh. So, kompleto na ang grades mo. Ang iniintay mo na lang ay yung final demo grades mo. So, pwede na yung maka-friendships o makiusapan. Kaya maka-friendships, kung graduating ka ngayon, humabol ka sa application for T1 position. Sayang naman. So, hintayin, yes, ilakarin mo na ang mga documents mo kasi hindi ka naman masyadong busy na ngayon eh, kasi graduating na. So, preparation na lang yan for graduation, ganon. Tapos sinatapos na lang ang mga thesis ninyo. So, mga friendships, please, tingnan ninyo, i-monitor ninyo ang FB page ng division ninyo or kaya school na applyan mo kasi magpo-post yan sila, mga friendships. Okay? So, pursuant to section number 8, RA 10533, so titled Enhanced Basic Education Act of 2013, the hiring of non-licensed graduates of science, mathematics, statistics, engineering, music, and other degree courses under provisional appointment in the specialized subjects in the elementary and secondary education with shortage of subject to existing CSC rules and with shortage of qualified license examination for teachers let applicants shall be allowed. So, kaya bibigyan sila mga friendships kasi daw marami pa ding mga hindi nabibigyan ng or na nabigyan ng teacher ang ibang mga divisions. So, nagkaroon ng shortage of teacher, mga friendships. Pero hindi ako niniwala nito, mga friendships. Kasi, mga friendships, no, ang daming mga let passers.
ang daming mga teachers na ngayon, licensed teachers na walang item. Kaya alam nyo, mas lalong pinahihirapan ngayon ang mga let passers. Kasi nagkaroon sila nas marami pang kakumpetensya. What if ang mabigyan ng item ay yung non-let applicant? Di ba mga friendships? Ang daya nun. Unfair. Pero hindi naman nila masisisi kasi hindi naman nakasalanan yun. Kaya sila mag-a-apply dahil may amendments sa DepEd Order number 7, Series of 2023, which is the DepEd Order number 21, Series of 2024. Di ba? Kaya opportunity din to sa mga non-let applicants. Yung ilang beses nang nag-take ng board pero hindi nakapasa, hindi pinalad. So, it's their door din. Pinto din to sa kanila na magbubukas para sa kanilang oportunidad. Di ba, mga friendships? So the call for application to vacant teacher 1 positions in both elementary and secondary levels shall specify that non-licensed applicants may participate in the hiring process subject to parameters and conditions of professional appointment. A. Professional appointments shall only be given to applicants who meet the 50-point cut-off score in the comparative assessment or CAR conducted by the Human Resource Merit Promotion and Selection Board and or its subcommittees. So mga ka-friendships, dapat RQA ang non-let applicants. Papasok siya at least maka 50 points. Kasi alam ko mga friendships, kayang-kaya ito abutin ng non-let applicants. Bakit? Naku, kahit walang training yan, kahit walang seminar yan, kahit walang education MA yan mga friendships, ang ilalaban niya lang ay demo at TRF, pasok sa banga. I-perfect niya yung dalawa lang. Yung dalawang criteria na yon na demo teaching 35 points, TRF 25 points, auto 60 points, pasok na pasok sa banga. Magka-item talaga. Kasi mga ka-friendships, magiging zero siya sa let. Kasi non-let pa siya hindi pa siya magte-take. At yung mga nag-take na pero hindi pa pumasa, zero sila, 'di ba? And then itong mga sila din wala silang training. So, 0 din yon sa out of 10. Wala din silang education, MA, masteral, 0 din sila out of 10. So, ang may ilalaban lang talaga sila itong dalawa. TRF at demo teaching. Pero kayang-kayang carry nila yan. Ang bilis kunin ng 35 points, ang bilis kunin ng 25 points TRF. Message me lang. So, mga ka-friendships talaga, no? Then, pursuant to Section 10, Letter B of CSC Memorandum Circular MC number 14, Series of 2018 entitled 2017 Omnibus Rules of Appointments and the Human Resource Actions revised July 2018, professional appointments shall only be given to an appointee who meets all the requirements of the position except the eligibility but only the absence of the qualified eligible actually available who is willing to accept the appointment as certified by SDS. So, ito mga friends, sabi ko kayo na sa example ko na sa lahat ng mga applicants nagkataon na walang eligible for the item, yung mga let passer pero hindi umabot sa points cut off, kinulang sa points 45, 40, 30 lang, hindi nakaabot ng 50, and then itong si applicants non-let mga friendships hindi pa pumasa, so kakagraduate lang pero carry ang bilis niyang kunin ang 60 points, di ba? 35-25, auto 60 yon, perfect points yon. So, of course, at klarong-klaro na sa kanya mapupunta ang item. Kahit non-let to siya, mga friendships. Kaya, kabahan na ang mga let passers na talagang takot sa demo teaching at mahina sa written exam or
essay writing. Kasi may TRF pa din. Kaya mga friendships, kung alam nyo na yun ang kainaan nyo mga friendships, demo teaching at saka TRF writing, please message me sa FB page ko, Jun Gula Gula TV. Baka makatulong ako sa inyo. Pero may bayad yun ha. Alright, dito tayo sa use of car RQA in the appointment and deployment of teachers. So 13, appointment shall be guided by the car RQA prepared by the HRMPSB and the exercise of sound discretion. So the appointing officer authority shall select, and so far as practicable, the candidate deemed most qualified for appointment with due consideration of the following factors. So merit and fitness. Fit ka ba sa lugar na yan, sa environment na yan, sa mga tao na yan, sa mga batang tuturuan mo? Ito yung fitness, merit and fitness. So specialization appointment shall primarily be based on the required competencies to effectively deliver the relevant content in the appropriate key stage, such as but not limited to appropriate key stage grade level. Dapat fit ka dyan sa grade level na yan. Ang pagkakaalam ko, pag kinder, mas ang binibigay dyan na teacher ay mga girls. Pati sa mga primary, grades 1 and 2, kasama sana ang 3, pero kaya lang sa school namin may male teacher na sa grade 3 kasi siguro malaki na sa mga bata. Pero sa mga grade 1 to kinder, so ang fit diyan ay mga female teachers. And the knowledge and qualifications in handling specific programs such as kindergarten or early childhood education, yun, dapat fit. Mga special SNED, ganun. Language proficiency, and then kung mga iPad man yan, so mga friendships, dapat alam din natin ang mga lengguwahe nila sa mga iPad. IP group of people. So, other specialization skills and qualified needed such as but not limited if FSL proficiency, knowledge in the use of assistive technology or special learning aids, among others. So, yun ang mga dapat ikinoconsider ng mga committees sa merit and fitness sa isa applicants. Kung fit ka ba sa subject, hawakan mo. Kung talagang may skills ka sa learning area na hawakan mo sa subject na yan. And sa environment, sa mga batang tuturuan mo, hindi ba maapektuhan ang pagiging magaling mong teacher, di ba? Kasi ako, mga friendships, I will not teach kinder at saka grades 1. Though sa private, may experience ako sa grade 1. Pero mga friendships, based din sa experience ko, talagang mahirap. Kasi ang mga bata dyan, nagpapa-assist sila sa'yo mag-CR. So, pag kahit girl ka pa, girl yung bata, i-assist mo papunta ng CR. Kaya, mga siya, parang kasi wala naman ding, last time, may mga assistant teacher, mga madre. Pero sa private kasi, sa public school, wala. And then, mga friendships, okay. Sa PBET-led, priority shall be given qualified eligible applicants who possesses the appropriate specialization. So, dito ulitin ko mga friendships sa amendments or sa bagong revise ng DepEd order na to for guidelines for hiring T1 positions sa DepEd ay equal na po ang lahat. Pantay-pantay na po ang let passers and non-let applicants. Pantay na po sila. Okay? So, separate car RQA shall be prepared for non-let applicants. It shall only be used in the absence of let eligible applicants with appropriate specialization. Yes, nakaseparate sila. Ang mga RQA's list na mga non-let, isi-separate sila doon sa let. Pero mga friendships, pareho lang din yun. Kahit i-separate pa sila. Pero kung wala namang eligible dyan sa mga let passers ng applicants, pero impossible, no? Impossible na wala. Kasi, mga friendships, sa dami-daming mga teacher applicants na mga RQA sa buong Pinas na walang item,
hindi ko sure kung mabigyang item tong mga non-let. Maliban na lang siguro kung talagang pinsan mo si SDS, ninang mo si ASDS, ganon. Malakas ang connection mo sa loob ng HR department. Di ba mga friendships? Kasi very impossible na ma-hire ang non-let. Maliban siguro talaga kung senior high or kaya secondary, siguro possible. Possible siya sa senior high kapag ang may track na kailangan mga non-let pero kailangan ng skills, naniniwala ako doon. Pero impossible na may non-let makapasok sa kinder at elementary. Possible pa, junior high, senior high, yes, kasi specialization yon. Siguro nagkaubusan ng majors talaga. Pero sa kinder at saka sa LM, nako, impossible. Maliban na lang kung ang lakas ng connection mo sa loob. My goodness. Ang localization law pursuant to RA 8190, priority shall be given to qualified appointees who are bona fide residents in the barangay or municipality, city, or province in that order in the appointments and assignments. Okay. Localization pa din ang sinusunod. Example, kapag taga-ibang division ka, mag-apply ka sa Division of Las Piñas, Division of Manila, pero hindi ka taga doon, yes, tinatanggap ka, pero gawan mo naman ng paraan. Kasi parang hindi matiway yung effort mo. Ang daming paraan. Gawan mo ng paraan. Kasi nag-effort ka na, effortan mo lahat ng papel mo. Tapos mapanood yung video natin sa division namin. Ano ba to, sigula-gula, tinuturuan ng mga applicants paano Well, hindi ko naman direct sabi. Basta kung mag-effort ka, effortan mo na lang lahat, di ba? At safe ka, hindi ka malagot sa dulo. Kailangan at the end of the day, nasa iyo ang huling halakha. Nasa iyo ang corona. Ganon. Special hiring arrangements in view of recent developments in the DepEd policies pertaining to beneficiaries of national programs and or agreements, sections 58 letter C of DepEd Order number 7 series of 2023 shall be amended to read as, mga ka-friendship, sa madaling salita, ang haba kasi nito, i-summarize ko na lang. Itong special arrangements hiring or special hiring arrangement, ito yung para sa mga sa Pinas, ikaw ang moms at sirs. Ito yung SPIMS program. Binibigay itong mga oportunidad, itong mga items na to para sa mga let passers abroad. Yung mga abroad let passers, yung mga nag-ibang bansa na mga let passers na. Ulitin ko, let passers ha. Ang dami kasing, Sir June, hindi pa ako let, pero nasa Taiwan ako. Ano bang sinabi sa DepEd Order? Nasa DepEd Order na let passer ka na bago ka nag-abroad. So, ibig sabihin, nandito ka pa sa Pinas, pinasa mo si let, at pumunta ka ng abroad. Kahit anong trabaho mo dyan, nag-teacher ka man, or farmer ka dyan, o kaya sales lady, clerk, cashier sa abroad, labandera, yaya, wala pong kinalaman kung anong trabaho mo. Basta ang program na to ay tinatawag na SPIMS program. Pinapauwi ang mga let passers sa Pinas para magturo. At ito ay isang daan para mapabilis ang kanilang item para sa kanila talaga. Very, very priority sila. Sila yung pinaka nasa unahan ng priority. Kampantay po nila ang DOST scholars. Kapantay nila. Ang mga DOST kasi, let passers or non-let passers, ay
binibigyan ng item. Under sila ng provisionary or provisional appointment sila. Kapag hindi pa passer ha, kahit hindi nga yung the teacher, kahit mga basta sa mga senior high ganon, bibigyan sila ng item, mga DOST scholar. Kaya, kung ikaw, teacher 1 applicants, dapat alam mo ang mga ibang applicants dyan. Kasi naka-expressway yan sila, itong SPIMS program. Next, DOST scholars. Next, 4Ps. Pangatlo po ang 4Ps sa DSWD. Itong tatlo na to, hindi yan mababago. Talagang naka-expressway ang item ninyo, 'di ba? SPIMS program, DOST scholars, 4Ps beneficiaries, please, makinig kayo. Yes, idadaan kayo sa RQAs, pero, tandaan nyo itong basahin ko, pero, an amen to this, beneficiaries of the following programs shall undergo the assessment for purposes of identifying professional development needs, but shall be exempted from the 50-point cut-off score provision. So, mga ka-French is malinaw. Idadaan kayo isasalang kayo, mag-demo teaching kayo, mag-TRF exam kayo, magpapasa kayo ng mga document requirements, pero exempted kayo doon sa cut-off. So, kahit ilan mo ng points mo makuha, basta dinaan ka doon sa RQA, RQA ka man o hindi, basta dumaan ka doon, sinalang ka, mga ka-Frenchies, may item ka. Kaya nababawasan ang pressure nila ngayon. Kasi dati talagang wala yan sila. Yung mga DOST, automatic may item. Sa DO7 yun series of 2023, bago ito. Huwag niyo akong i-blame dito kung mali kung ito yung mga sinasabi ko. Dahil ito yung nakalagay sa amendments sa DepEd Order number 21, series of 2023. Amendments to DepEd Order number 7, series of 2023. Na lahat ng mga beneficiaries, priorities ay isasalang sila sa RQAs. RQA man o hindi, basta exempted sila sa cut-off, basta may item pa din sila. Magpasa sila ng requirements, mag-demo teaching sila, mag-take sila ng TRF. So, pero may item na sila. May item. Kasi yung item nila mga friendships, hindi kasama sa mga natural. Kasi created to. National yung item nila galing sa national binaba. Hindi siya vacant, bakante na item, inalisan, nag-retire. No, hindi. Created to sa kanila. Created item. Okay, mga friendships. So, ngayon, hindi lang sila. Kasama dito yung mga school board, yung mga LGU funded na teachers, mga volunteer teachers, mga basta substitute teachers, meron din silang chance na magka-item kasi isasalang din sila sa RQA, 'di ba mga friends? Pero ang pinaka-priority talaga, tandaan, yung tatlo. Una, SPIMS, and then DOST, and then 4Ps. Kung maghahanap kayo ng DepEd order na magpapatunay, ito na yon. Nasa comment section, mga friendships, baka outdated ang division ninyo, hindi pa nag-review, hindi pa binasa ang bagong DepEd order na to, revised DepEd order or guidelines for hiring T1 positions. Please i-download nyo, nasa comment section ang link ng PDF file na to, and then i-print, and then dalhin nyo sa HR department ng division or district ninyo. Ipakita nyo na priority ka. 4Ps ka, DOST ka, SPIMS beneficiary ka, naka-expressway ang item mo. O, di ba malinaw na ba yan? Okay, malinaw na, malinaw. Alright, so,
Number 18 tayo. So, tatalon tayo dito kasi yung may mga parts dyan, hindi na natin kailangan i-explain kasi pang principal siya. Okay. So, the HRMPSB or subcommittees may consult and employ the assistance of external or independent resource person or subject matter experts who have working knowledge of the specific competencies required by the position to be filled in determining the best and most qualified candidate for appointment. For applicants who may be assigned in schools located in indigenous peoples or IP group of people, communities, and or serving IP learners, the HRMPSB or subcommittee may appropriately consult with IP elders or leaders recognized by the community to verify and better assess such applications in reference to the applicant's fitness to handle IP education. So mga ka-friendships, kung Muslim, kung sa madrasa ka magtuturo, of course, yung may background din sa mga language nila, sa dialect nila, madrasa teacher din. Kasi sa school namin, sa division, kami yung school na may kauna-unahang madrasa education. So, mga ka-friendships, dito sa school namin, ang nagturo ng madrasa ay Muslim. Kaya, Muslim ang teacher namin. Since first year siya implementation of madrasa education sa school namin, na-hired siya last year din. So, iyon. So, kung madrasa education ang hawakan mo, Muslim din ang applicant fit diyan sa posisyon. Kung ikaw Christian, ikaw na hindi ka naman Muslim, huwag ka na makipagkompetensya kasi para sa kanila talaga yan mga teacher na Muslim. Alright. So, DOs who have exhausted their RQA but still have remaining vacant positions to fill up may employ the following strategies. Conduct a quick updating of the RQA by requiring applicants who obtain a score below 50-point cutoff to update their credentials. Ito yung mga-friends, nangyayari ito kapag, example, hiring ngayon, January, February, March, and then, nagkataon, pagpasukan, akala nila okay na nabigyan ng item. Pero pagdating ng October, November, biglang may namatay na teacher, biglang may nag-retire, nag-resign, o basta nawala. Okay, nagka-vacant position maliban sa leave. Kasi ang leave na teacher, ang gagawin doon ng division ay sub-teacher. Ang sub din mga ka-friendship, doon kukunin sa RQAs. Sa RQA, hindi basta-basta pinupulot, kinukuha, pinipili, ganon. Kukunin lang doon sa list of RQAs. Dapat qualified applicant din ang magsasub. Okay? And then mga ka-friendships, yung kapag kailangan talaga na teacher pa sa gitna ng school year, ang gagawin dito, sinabi dito sa amendment na to, ay magkaroon lang ng update ang HR, tawagan ang applicant, i-update na yung papel niya, baka meron na siyang, yung pagpasa niya, wala pang training, pero nagkaroon siya ng training, ganon. So, wala pa siyang MA, pero nagka-MA siya for 9 units, ganon, dagdag yun. I-update lang yung points, tapos, para madagdagan, i-update yung credentials, yung papers niya. Then, hindi na siya kailangan isalang pa sa demo, sa TRF, kasi meron na siyang mga scores Ipa-update lang, padagdagan, kasi baka may madadagdag points, sayang naman, para makahabol siya ng 50, para maging RQA talaga. Kasi hindi ka naman pwedeng bibigyan talaga ng item kung below 50 ang points mo. So, through an applicant sharing system, extend the call for applicants to nearby SDOs. Ito yung sabi ko sa inyo, na kahit nag-ibang SDOs ka, may chance kang makuha sa ibang division. Kasi baka nagkakulang sila talaga ng teacher or mga applicants, teacher applicants, mga RQAs, naubusan talaga, walang-wala na. Letter B ang gagawin ng strategy ng division. So, ito yung strategy gagawin, letter B. Through an applicant sharing system.
Extend the call for applications to nearby SDOs to attract the remaining applicants in the CAR RQA, provided that applicants expresses intent to apply and teach outside their city or municipality. So, the applicant's CAR RQA score in the originating SDO shall be honored. So, kung ano man yung score niya doon sa RQA, i-care na yun. And the applicants, they shall not be required to undergo assessment ulit. No. They will not be undergoing another assessment. Kung ano yung assessment results, RQA points niya, kung 87 points ang RQA niya doon, automatic 87 din doon sa kabila. Ganun. So, provided they possess the appropriate specialization and other specified skills and qualifications requirements. So, pwedeng ganong strategy ang susundin ng division. So, through an applicant sharing system. Ganon. So, number 21, remaining applicants in the current CAR RQA who were not appointed in the current school year, including those who did not meet the cut-off score, shall be given an option to carry over the RQA scores and or update their credentials without having to undergo the entire hiring process for the next year. So, provided they submit the letter of intent to participate in the succeeding hiring process. So, kung sakali mang RQA tayo ngayon at hindi tayo mapalad, matawagan, mabigyan ng item, so, the following year, may hiring ulit yan sila. Kasi mga ka-friendships, intindihin niyo po. Every year po talaga, may hiring for T1 positions. May vacant man o wala, talagang may hiring ang division. Bakit? Kasi mga ka-friendships, nire-ready po nila ang mga possible mangyari. May biglang mamatay na teacher, at least naka-ready na si RQA, applicant. May mag-leave, na buntis, ganon. So, may naka-ready na ding RQA, mag-sub. So, hindi lahat ng divisions na nag-open hiring ay may available na pong agad-agad na item. So, ulitin ko, intindihin po natin, kung T1 applicant po tayo, ilagay natin sa isipan na hindi lahat ng divisions na nag-open hiring ay may natural vacancy na. So, magdasal na lang tayo na sana itong division na applyan ko na sana talagang merong 101% na vacant positions na maibigay sa akin sa school year na to. Ganon. Bago mapasukan, makuha ko, ganon. Kasi talaga naman, yun ang purpose. Meron o wala, talagang talagang mag-open ranking ang division. Okay? So, hiring of substitute teachers. So, pwedeng ang RQA, ang sub-teacher ay dapat RQA din. Hindi pwedeng dahil pinsan siya ng SDS sa kanila mapunta ang sub dahil siya ang ninang niya yung nung HR department. So, yung head doon, so siya na makukuha na hindi. RQA dapat, So, they shall be deployed to school where the teacher incumbent who is on leave of absence is assigned. So, kung saan man si teacher nag-teach before, tapos nag-leave siya, so, si teacher na mag-sub, doon siya mismo. Kung ito nilinaw to, number 26, nilinaw to, kasi sa DO7 search 2023, wala akong maalala doon na kulang siya ng explanation. Kaya ito mga friendships, regardless of the position and corresponding salary grade of the teacher who filed to leave of absence, the substitute teacher, tandaan natin, shall assume the position of the teacher 1 with an equivalent salary or SG11. Ulitin ko kahit Master Teacher 2, Master Teacher 3, Master Teacher 4 pa yung nag-file ng leave for absence, kung ikaw na RQA mag-sub ka sa kanya for 5 months, for 1 year, siguro si MT4 ay nag-file siya dahil manganganak siya and dahil kailangan niya ng mahabang pahinga. So, 1 year ang kanyang
mag-leave. So, 1 year din mag-sub yung si RQA. Mga ka-friendships, kung ang salary grade ni MT, na example lang, 22, SG22, hindi po ikaw ay mag-SG22. Kasi yung mga gagawin niyang mga administrative tasks ay hindi mo gagawin. Bakit mag-o-observe ka ng klase sa mga hawak niyang 10 teachers or 20 teachers? Bakit mag-check ka ng lesson plan or DLL or lesson exemplars sa mga hawak niyang 10, 20 teachers? No! Lahat ng administrative tasks niya ay hati-hatiin yun, ibigay sa ibang MTs. Ang gagawin mo lang talaga as sub-teacher ay magturo to teach her students. Kasi kahit MT4, MT5, MT2 pa yan sila maka-Frenchies, full load yan. Full load yan. Meron yan silang mga subjects sinahawakan. So, isipin nyo hindi basta-basta madali ang trabaho ng MT. Kasi meron yan silang mentorship at meron siyang teaching sa classroom at i-guide na lahat ang hawak niyang teachers. Hindi na yan iiwan. Yon. So, huwag kang assuming, huwag kang feeling. MT4 ang nag-leave, so ang laki-laki ng sweldo ko. No! Lahat ay dadaan sa SG11. Okay? Alam mo na. Gets mo na yan. Okay? So, sana malinaw sa atin yan, ha? Magkano surgeon ko, salary ko, sir? Magsasab ako ng principal. Ang magsasab ng principal ay hindi po sa RQA na T1 applicants, ha? Ang division office ang mag-a-assign ng OIC galing sa mga MT teachers or assistant principal o kaya school head, ang mga head teachers, ganon. Yung nasa mga positions na ng mga matataas, yun yung mga OIC sa principal. Hindi sa RQA 41, no. Okay, appointment issued shall take effect immediately on the date it was signed by the appointing officer or authority. So the date of signing shall be indicated below the signature of the appointing officer or authority in the appointment form. So ito yung mga kailangan mong i-prepare kapag sakaling pinalad ka. Isa ka sa maswerteng nabigyan ng item or plantilla. Kasi mga friendships, yung requirements pinasa natin for application for T1 ay iba pa yung requirements para for appointment. Kaya ito yung mga isa-isahin natin yun. Mamaya, babasahin ko din, isa-isahin ko din yung mga requirements for T1 applicants sa T1 positions. Ito yung mga babasahin kong ilan to para sa pag meron ka ng item for appointment na yon, o di ba? So ito na yung pwede ka nang maglitsyon. Alright, so duly signed or duly accomplished and updated personal data sheet PDS CSC form 212 revised 2017 with work experience sheet. Okay, next, position description form revised 2017, oath office, CS form 32 revised 2018, and certification of assumption of duty, service record if applicable, certification of leave credits if applicable, and then clearance form or certificate, authority to transfer if applicable, and other documents as may be required. So, lahat to mga friendships ibibigay ng HR sa inyo kapag congratulations na yon, kapag pinalad tayo, di ba? Ang saya-saya ng mga friendships. So, itong next ko, isa-isahin. Mga friends, kung napapansin ninyo, meron akong ilagay dito na papel kasi mga friendships, itong mga next niya, mga criteria, ay for related teaching positions lang. Kasi mga friendships, ang criteria for T1 applicants at yung mga requirements na ipapasa ay same lang sa DepEd Order number 7 series of 2023. Hindi siya kasama dito sa amendments or revisions sa DepEd Order number 21
Series of 2024. So, isa-isahin natin ang mga ipapasa niyong document requirements sa HR kapag nag-post na ang division office or school na applyan mo. Anyways, mga ka-friendships, kapag sila nag-post na sila ng division memorandum, nakalagay na lahat ang details doon, and then mga requirements na ipe-prepare ninyo, ito ay for advance lang. So, kung gusto mo nang mag-prepare, so para hindi ka din maanuhan ng oras, maubusan, kasi mga ka-friendships, doon sa nabasa kong Deped Order number 20, 2024, mga 10 days lang ang pagitan para submission na agad. So, meron kasing mga agencies or ahensya matagal. Like, kung MA graduate ka, pupunta ka pa sa school, kukuha ka ng CAV mo, CAV, TUR, tapos kung PhD, CAV din, TUR, kailangan certified through copies, lahat. So, ang tagal nun. Diba? What if kung taga-province ka pa, biyahe pa, matagal. So, kung naka sa province ngayon at balak mong apply sa ibang lugar, so please mag-prepare ka na ng mga documents. Kasi kung pupunta ka ng ibang lugar, bit-bit mo na yung mga requirements mo, malay mo magkaroon ka ng opportunity doon sa lugar na pupuntahan mo. At least ready na din. Okay? Okay. Checklist of requirements. 1, letter of intent. PDS or CS form number 212, revised 2017. Ito ay tinatawag na personal data sheet. 3, photocopy of report of rating. Ito yung sa PRC, mga ka-friendships. Kapag mga documents kukunin nyo sa PRC, please ipa-C2C ninyo, certified true copy, ha? Kaya sinabing photocopy dito kasi i-xerox nyo yon and then ipa-certified true copy nyo yon. Kasi yung mga original itatago mo. Kasi kailangan mo pa yon pag requirements for appointment na. Kaya kung magpa-C2C kayo, mga friendships, provide kayo ng mga 3, 4, 5 copies para hindi ka na pabalik-balik kasi ang haba ng pila at nakakapagod, nakakaubos ng oras sa PRC. Please, C2C na ang kukunin ninyo at wala namang masama kung damihan nyo ang pagkuha 5 copies kasi kailangan nyo yon sa mga promotions din, C2C din kailangan, mga friendships. And then, C2C, transcript of record, certified true copy din niya, mga friendships, TUR mo, for application, ha? For DepEd application, Teach 1 positions. Dapat may nakalagay na for DepEd T1 application. Ganon. So, next ay Certificate of Employment, COE. Kung may experience ka, please habulin nyo yan. Kailangan yan, pandagdag points. Alright? And then, Certificate of Training, yes. And then, performance rating. Ako kasi before sa private, talagang nangingi ako ng performance rating. Pandagdag din yun ng points. Kaya ako friendships, lahat ng mga requirements ko, talagang pinagsikapan ko yon. Natrabaho ko yung papel ko. And then, omnibus source, statements, and certification. Ito mga friendships, downloadable to, nasa internet. And then, means of verification, yung mga pictures, yung mga certificates, yung mga attendance na mga isusupport ninyo. Kasi pag sinabing means of verification, supporting documents ito. Para mas, example, sa training, may training ka. Ano yung MOV mo, certificate? Aside from doon, mayroon ka pa pang dagdag, ganon. So, and then criteria and point system for hiring T1 positions. Same pa rin ito, mga friendships, sa DO7 series of 2023. Ulitin ko lang dito para ma-refresh tayo at ma-remember natin kung ano yung mga dapat nating tingnan. Dapat nating i-consider dahil doon nakasalalay ang points mo para makapasok ka sa RQA. Una dyan, education. Dapat MA units ka. So,
Kung gusto mo, tapusin mo ang MA mo para maka 10 points ka. Ganun. So, with thesis na yun ha. And then, training, 10 points. So, may mga online training. Sa mga training, mga ka-French, itry nyo i-search sa Facebook ang EdTech Teacher Training Center. Legit yan, mga ka-friendships. Diyan ako before kumuha ng online training at auto, naka 10 points ako dyan. May mga offline, mga modules na mga i-comply mo. Ganoon naman talaga. Walang easy dyan certificate. Lahat ay paghirapan mo. Lahat ay gagawin mo. Kasi sila din naman lalagot kung easy certificate lang yan, kung bayad-bayad, pera-pera lang yan. May bayad, mga 1.5 ba yun? O 1.5 or 2K? Hindi ko alam kung nagmahal na ngayon. Tapos, 1 week talaga siya tapusin kasi ang daming mga ipapasang outputs. Yon. Experience, kung mayroon kang 1 year teaching experience, mayroon kang 2 years teaching experience, para ma-perfect mo, 5 years kasi yan. 5 years teaching experience yan. 5. Kung 2 years kang teaching sa classroom, 3 years kang principal, ang ika-count lang dyan ay yung pagiging classroom teacher mo lang. So, walang points ang principal mo sa 3 years, 10 years man niya, kung anumang positions meron ka, maliban sa teacher lang talaga. Kasi T1 position ang ina-applyan mo. Kaya kung principal ka, walang points ang years sa pagiging principal mo. Kung ano lang yung ilang years ka lang naging teacher, yun lang yung may points, ha? Basta ang maximum, at least 5 years para 10 points yun. And then let rating, kahit 75, 77, 80, malaking points na yan. Out of 10, kung 75 ka, 7.5, malaking points na yan. Okay? So, demo teaching, 35 points. Ito yung mga COIs. Classroom Observable Indicators. Sa demo teaching, lahat ng indicators ay dapat ma-observe. Mas okay yon para mapa-wow at mapa-thumbs up mo yung mga COT observers mo, mga raters. So, pero kung, example, kung first quarter ka, yung mga expected first quarter indicators ang may annotations. Pero mga Francis, if I were you talaga, kahit quarter 3 na indicators ang may mga annotations sa DLP natin, kailangan pa din natin i-execute ang lahat ng mga indicators sa demo teaching para mas mapa-stronger, mas mapaniwala, mas mapa-wow, mapa-believe, makuha mo yung attention, loob, at tiwala ng mga raters mo o classroom observers mo. Okay, COT observers. And then, sa TRF, ito yung mga non-classroom observable indicators. So, TRF, mayroong objective 6, 7, 8, 9. So, kung nakalimutan mo na ng TRF, kung ano yan, ang dami kong videos. So, pwede mong i-search i-diretso sa YouTube ng TRF, June Gula-Gula, ang dami ng lalabas niyan. Kasi kilala ni YouTube ang mga TRF natin. So, lagay mo TRF, June Gula-Gula, lalabas yung ang daming mga sample answers. Sample questions, sample answers. Yun. 25 points yun, mga friends. So, total of 100%. 100 points. So, that's all, mga friends. And mayroon pa mga next pages, pero hindi ko na siya isa-isahin kasi para yun siya sa mga related teaching personnel, para sa school heads, ganun. So, mga friendships, that's all. Hanggang dito na lang. At kung hindi nyo masyadong naintindihan isa-isa, kasi siguro ang haba ng video natin, 1 hour and 13 minutes. So, pwede nyo panoorin ulit. Then, o kaya, kung pagod kayong manood ulit, so i-download nyo sa comment section ng ating video ngayon ang PDF file ng ating DepEd Order number 21 series of 2024, amendments or revision to siya doon sa DepEd Order ng
DO7 Sirs of 2023. That's all for today and thank you so much. Sana nandito pa kayo mga ka-friendships. Pa-comment naman sa comment section kung nakaabot kayo dito sa dulo ng video. Pakisabi, nakaabot ako sa dulo, Sir Jen. Happy New Year mga ka-friendships. So, ganun. Sir Jun, nakaabot ako sa dulo ng video mo. Happy New Year! And Happy New Year din sa iyo, mga ka-friends. Thank you sa support. Love you. See you sa the next video.